Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ay inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga hindi pa din nakasubscribe sa akin, please subscribe ka naman kung saan man panig ka ng mundo. Sa ngayon, pag-uusapan po natin yung sinabi ni Abante Atras Atras. Bago natin pong panorin ang kanyang mga litanya ni Abante Atras Atras, ito pa mga puntos. Alam mo, sinabi ni Abante na actually, ang binabantayan nila talaga yung impeachment ni VP Sara. Itong matanda na to masyado, yung matanda na to na halimaw, masyado tong pasikat. Ito, ang lakas magsalita na wala daw mga kasalanan si Bongbong Marcos. Kaya ang binabantayan namin yung impeachment complaint ni VP Sara. Ay sa totoo lang, yun naman talaga ang agenda nyo eh. Diba? Yan talaga yung agenda nyo at yan talaga ang kinakatakutan nyo kung kapag tumakbo si VP Sara bilang isang president sa 2028 election. Kaya pinipilit nila talaga na i-impeach si VP Sara. Which is hindi ito nakakatuwa eh. Kasi mula sa isang kongresista na hindi naman nanalo yung nakaraan eleksyon, siya pang may lakas magsalita ng mga ganitong salita na hindi nakakatuwa. Na obvious na talaga tuta siya ni Bongbong Marcos. Ito, panoorin natin yung kanyang mga nakakabwisit na mga litanya. Wala na, hindi na madadala sa plenaryo. Dismiss na sa committee. Tama. They have been dismissed in the committee. So wala nang plenaryo. Ang hinihintay na lang namin, yung impeachment laban kay Vice President Sara. Yun na yun talagang binabantayan namin. Kasi maraming mga ebidensya eh. Jobitan, sa totoo lang, no? Nung kami nasa Quadcom o sa Tricom pa naman, marami na mga ebidensya against the Vice President. Na hindi niya naman sinagot yan because she did not want to take an oath to us. Di ba? Ininsulto pa niya ang Kongreso on that eh. That was an insult to the whole institution. Oo. Ngayon, meron pang ebidensya na lumabas ngayon tungkol doon sa isang bodyguard niya, si Madriaga. Na yun, pag-uusapan din niya. Napakarami talaga mga ebidensyang pag-uusapan. Pero, Kong, si Maricel po uli ito. Yun Yes, po yes, sir. mga grounds na ginamit noong unang impeachment laban kay VP Sara, it's almost the same, hindi po ba? Dito rin sa naging batayan sa impeachment na ito. Maliban yun nga pong nabanggit ninyo kay Madriaga. So, ano yung magiging pagkakaiba nitong pangalawang attempt na ipa-impeach si VP Sara kumpara dun sa nauna? Well, kanina, binanggit ko din yung yung sinabi ni Senior Associate Justice Mavic Leonen, no? If you heard what I said. Na sabi ko, itong sinabi ni Mavic Leonen would be more applicable to the impeachment that is being tried against the president. Oo. Na, saan pa yung binanggit na yun? Na hinahanap ko dito eh, nasa akin pa eh. Yung nabanggit ni Associate Justice Mavic Leonen, no? Na wag natin gagawing parang political exercise lang. Wag lang natin gagawin itong parang nag-a-accuse lamang tayo na walang kahinatnan. And to me, that was actually more applicable to the impeachment complaint that were filed by the endorsers laban sa ating Pangulo. Wala talaga eh. I mean, you look at all of the charges on the sufficiency in substance. I mean, it's all speculative, it's all hearsay. Oo. Walang personal knowledge, walang tinatawag nating hard evidence to be able to... O ayan, di ba? Mga kawangis, narinig nyo ang sinabi lahat ni Tandang to, ni Boy Dila na to, na lahat daw ng akusasyon kay
Marcos ay lahat speculative. Wow ha? So tingin nyo si Marcos ay isang anghel na kahit kaunti wala sa paningin nyo ay wala talang ginawang masama. Kahit na sobrang hirap na yung Pilipinas, sobrang harap ng Pilipinas, bagsak ng ekonomiya, anghel pa rin sa paningin sa inyo, sa paningin nyo, anghel pa rin si Marcos. Kahit kaunti wala siyang ginawang kamalian sa gobyerno. Sa mga flood control anomalies, sa pagsagaa, sa signature pa lang niya kung bakit lumabas ang ganyang malalaking mga kapirahan sa gobyerno, wala pa rin siyang kasalanan. Eh sino pang sisisihin namin? Yung mga galamay, siyempre yung big face. Ay halata naman sa pagmumuka ng mga congressman na pinagtutulungan nila si BP Sara kasi alam naman nila kapag manalo si BP Sara, may paglalagyan talaga sila. Lalo pa yung mga kurap na yan. Diba? Kasi obvious naman kahit doon sa sa Justice Committee doon sa Kongreso, yung nagdaang araw, obvious naman dito si siya Banti may pa-walkout pa. Gastos lang waldas lang sa pera ng bayan. Wow! Pero pagdating dito sa impeachment complaint laban kay BP Sara, parang lahat sila nagkaklap-klap ang kanilang mga tenga, no? Parang lahat sa kanila, yung sasabihin nila lahat sa kanila ay hindi speculative. Lahat ang sasabihin nila lahat po ay totoo. Ang kay Bongbong Marcos, kahit sobrang hirap ang Pilipinas, lahat ay speculative. Ang kay Sara pa ay totoo. Parang halata naman talaga ang mga unghang na to, mga demonyong to, di ba? Unghang naman ang mga pinagsasabi. Tignan mo, una pa lang ang kanyang, bukang kanyang bibig, di ba? Ni Abante, ang binabantayan nila ay si BP Sara. Bakit binabantayan si BP Sara? Eh si BP Sara lang ba yung official ng mataas dito sa Pilipinas? Halos lahat po ng official sa Pilipinas ay mayroong confidential fund. Pero dahil sa mga sinasabi mong mga mga kagaguhan, kabalintunaan, obvious na talagang yung gusto nyo talagang ma-impeach si BP Sara. Kasi nga babalikan talaga kayo, sigurado na babalikan kayo ni BP Sara kapag manalo siya sa eleksyon. Lahat naman ng mga ebidensya scripted Lahat naman ginagawa nyo na pagpupulong dyan sa Justice Committee, yan po ay scripted. Pero yung flood control at nakawan, na alam nyo naman na ang daming flood control at nakawan, yun hindi nyo binibigyan ng pansin, yun po ay hindi nyo binabantayan. Ang binabantayan nyo na talaga ay si BP Sara, di ba? Nakawan, kaguluhan sa Pilipinas, kung ano naman diyang nangyayari na pagnanakaw, hindi nyo binabantayan. Parang iba na ngayon talaga ang galawan ng mga politiko. Ang galawan ng politiko ngayon lahat na lang nakatuon sa pagkatao ng mga Duterte. Gawain ba yan ng matinong pastor ang pag-initan ng isang tao? Diba? Gawain ba yan ng isang pastor ang pag-initan ng isang tao? Tapos sasabihin niya lahat may ebidensya. Tapos ang kay Bongbong Marcos ay speculative. Wow naman! Wow naman! Taong bayan na nga ang tumitingin, taong bayan na ang nagsasalita na yan po ay nakapaloob sa pamumuno ni Bongbong Marcos ang nangyayari dito sa Pilipinas kasi siya ang may kumpas, siya ang may timon dito sa Pilipinas. Siya ang namumuno. O sino pang namumuno? Kagaya sa'yo sa loob ng pamilya, puti namin ang mga anak mo. Kung nagkaroon ng problema sa loob ng bahay nyo, sisisihin siyempre ikaw, Abante. Kasi ikaw ang may kumpas dyan sa loob ng bahay nyo. Hindi yung anak mo, hindi yung apo mo kung nagkaroon ng problema. Kagaya rin din sa Pilipinas ngayon. Kaso lang nangyayari, parang lahat namang ginagawa niya is impeachment kay Bongbong Marcos ay scripted. Ngayon, ang galing na ngayon sa bunganga mo Ang binabantayan nyo na lang ay si VP Sara. Lupit ang hinayupak na demonyong to. Di ba? So ayan mo na mga kawangis ko at mga kapwa OFW. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel and likes din sa aking mga videos. Sa ngayon, masalam and bye-bye.